Kaagad, sumunod si Yang Li na umupo sa pagkainan. Maglabas si Jiang Li ng mga pagkain mula sa kabilang dimensyon at magsalita ito. Ngayong magkasama na kayong mamumuhay, may mga kailangan kayong pag-usapan para maiwasan natin ang hindi pagkakaintindihan sa inaharap. Medyo malaki ang bahay ko. Kung magdadagdag ako ng isang babae, hindi naman magkakaroon ng pagkakaiba. Meron lang akong isang kahilingan. Maging masunurin ka sa akin. Matalino ka. Alam mo ang ibig kong sabihin. Naintindihan ito kagad ni Yang Mi kung ano ang ibig sabihin ni Jiang Li. Pero hindi naman siya basta mapupunta sa mataas na level ng celebrity kung wala siyang muwang. Sumagot si Yang Mi at sinabing, payag ako sa kondisyon mo. Kaya lang, may mga kondisyon din ako na dapat mong sundin at respetuin. Sumenga si Jiang Li sa kamay at sinabing, okay sige, pakinggan natin. Unang kondisyon ko, seryosong sabi ni Yang Mi. Kung ano man ang nangyari at mangyayari sa ating dalawa, ay limitado lang kung hanggang kailan ang apocalypse. Kapag naghiwalay tayo, hindi mo pwedeng ipagkalat ito kanino man. Siyempre, bilang isang celebrity, ang imahe ko at reputasyon ay masisira kung malalaman ng tao. Patuloy lang sa pagkain si Jiang Li. Maintindihan naman niya si Yang Mi sa kanyang alalahanin at handa naman siyang sumanghayon dito. Pangalawang kondisyon ko, sabi ni Yang Mi, huwag mo akong prersahin sa mga bagay na hindi ako komportable o gumawa ng mapangaas na kahilingan. Maliban lang kung papayag ako, na mula si Yang Mi sa nasabi niya. Nilapitan ito ni Jiang Li, sabay hima sa binti nito. Ikaw ang unang lumapit sa akin. Ngayon, umaasta ka na parang biktima. Sabay taas ni Jiang Li sa damit ni Yang Mi. Huwag kang umarte na parang inosente. At kung hindi ka nayayamyaman sa ginagawa ko, total, artista ka naman. Galingan mo na lang ang pag-arte. Nang sa gayon, masiyahan ako. Binuhat ni Jiang Li si Yang Mi at ipinatong sa lamesa. Ayaw mo ba yung ganito? Bulong ni Jiang Li sa tenga ni Yang Mi. Sumagot si Yang Mi at sinabing, sumang-ayon ka na lang sa unang kondisyon ko. At ayun, ginawang pangimagas ni Jiang Li si Yang Mi. Hayop ka, Jiang Li! Sarap ng fruit salad mo! Yummy din pala si Yang Mi! Sa sumunod na umaga, naganda na si Jiang Li na umalis para kunin si Joker. Nang biglang maalala niya si Uncle Yu na nagse-selfie na lang ngayon. Pinanom niya si Yang Mi. Halos lahat ng mga nakatira dito ay mayayamang babae at celebrity, di ba? Tumango si Yang Mi at sinabing, oo, dapat mayaman ka. O kaya mataas ang estado mo sa buhay para makatira dito. Nangiti si Jiang Li at sinabing, may kaibigan ako na mabait, pero niloko siya ng isang tusong babae kumakailan lang. Kailangan niya ng babae na yon para alagaan siya at maghilom ang kanyang sugatang puso. Baka may kakilala ka na pwedeng iparis sa kaibigan ko. Nang marinig ito ni Yang Mi, nag-isip ito kaagad. At naisip niya na ang mga natitira na lamang na mayayamang kapitbahay na babae ay medyo may edad na. Naalala ni Jiang Li na ang mga tipong babae ni Uncle Yu ay mga matured na mas matanda sa kanya. Sumagot si Yang Mi at sinabing, mas mapapadali tayo dyan. Pinawagan niya kaagad ang sikat na si Zhou Haimi. Lumiwanag ang itsura ni Jiang Li nang marinig ang pangalan nito. Napamura si Jiang Li. Anak ng baka, Uncle Yu, malaki ang magiging utang mo sa akin. Si Zhou Haimi ay pantasya rin ng maraming kalalakihan. Pinangako ni Yang Mi kay Zhou Haimi na bibigyan siya ng pagkain kung sasangayon siya na samahan si Uncle Yu. Pinag-isipan ito ni Zhou Haimi dahil ilang araw na rin siyang gutom, gagawin niya basta may kapalit na makakain. Wala nang cheche-bureche. Maglabas kaagad ng pagkain si Jiang Li mula sa kabilang dimensyon at nagumpisa nang kumain si Zhou Haimi. Kinigdan ni Jiang Li ang dalawang babae sabay sabing, lahat naman tayo dito ay matalino. Simula ngayon, ako nang bahala sa pagkain nyo. Pero kapag nalaman ko na may nakalabas na impormasyon galing dito, kalimutan nyo na ang pagkain at wala nang dahilan para buhayin ko kayo. At pagkatapos, humalis na si Jiang Li kasama si Zhou Haimi. Samantala sa Zhu Family Town na isang nayon, ang mga tao ay abala sa pagbabarena sa namuong yelo. Pinapatakbo nila ang mga aso para mapaikot nila ang kanilang malaking gamit at pambarena. Nagawa nilang mawasak ang yelo. Lumitaw ang mga maliliit na isda at kinuha nila ang mga ito. May biglang nagtanong na binata, Tito, sa palagay mo ba ang mga tao sa syudad ay nanigas na at namatay sa ganitong klase ng lamig? Napabuntong hininga si Tito. Ang mga tao doon sa syudad ay hindi marunong magsaka. Dumedepende lang sila sa atin sa pagkain. Malamang kung hindi pa sila patay, panigurado gutom na sila ngayon. Buti na lang tayong mga nasa probinsya ay may mga reserbang pagkain at stamina. Kaya makakasurvive kayo kahit ganito kalamig. Sa mga oras na iyon, may naririnig silang umuugong galing sa malayo. Naalerto si Tito at sinabing, sa ganitong kalamig bihira ka nang makakita ng tao. Tunog ba yun ng isang sasakyan? Sa sandaling yon, habang papalapit sina Jiang Li sakay ng snowmobile, nagulat siya nang makita niya ang mga tao mula sa Zhu Family Town.
na winawa sa kanyelo para makapangisda. Makita rin niya ang mga aso na may kareta. Namangha si Jiang Li dito kung gaano kabilis nakapag-adjust ang mga tao dito sa apocalypse. Nang makita ng mga taga-nayon ng snowmobile, napaisip sila na kung makuha nila ang sasakyan na yon ay mas mapapagaan ang trabaho nila. Hindi na sila nag-aksaya ng oras, pinastol na kaagad ang kanilang mga aso at tinabol sina Jiang Li. Biglang nagpanik si Jiang Li nang makita ito at kaagad binilisan niya ang takbo ng snowmobile. 8 aso ang umaabot sa kanila, nakalabas ang mga dila nito at nakangalit. Naisip ni Jiang Li na kapag naabutan sila, magiging malaking problema ito. Biglang nagpakawala ng sibat ang isang mangingisda kina Jiang Li. Buti na lang nailadan niya ito. Kung tinamaan ako, sabi ni Jiang Li, malamang kung hindi ako mababalya, patay ako. Napalis at napahinto si Jiang Li sa ginawa ng mangingisda. Tumilapon si Zhou Haiming sa sasakyan. Naabutan na sina Jiang Li ng ibang mga mangingisda at kinumpronta ito. Iwan mo ang babae at ang snowmobile at makakaalis ka na. Tinignan ni Jiang Li ng masama ang mga ito. Sabay labas ng baril niya at itinutok sa kanila. Biglang kinabahan ng mga mangingisda, sabay sabing, "Boy, mag-uusap tayo. Hindi natin kailangan ng baril." Kaya lang, dahil nakita nila ang magandang babae at ang snowmobile, hindi nila ito basta paalisin. Teritoryo ito ng Su Family Town. Kung dadaan ka, kailangan mong magbayad. Iwan mo ang babae o ang sasakyan. Mamili ka, sabi ng mangingisda. Humisinan si Jiang Li at sinabing, "Paano kung ayaw kong pumili sa dalawa?" Sumagot ang mangingisda, "Kahit may baril ka, wala yang kwenta. Ilan kami dito at may mga aso pa. Ilan bang balang meron ka?" Naging matalim na ang mata ni Jiang Li. Alam niya na kailangan niya nang tapusin ito kaagad-agad. Dahil kapag dumating pa ang ibang kasama nila, mas lalo siyang mahirapang makatakas. Huminga ng malalim si Jiang Li at bumulong. "Pinuwersa niyo ako na gawin ito." At naglabas pa siya ng isang baril. "Kasalanan niyo kung bakit kayo magkakaganito. Huwag niyo akong sisihin." Pinaputukan na ni Jiang Li ang mga ito. Bumagsak ang ilang tao ng Su Family Town. Nagulat si Tito Su at nagutos na umatake. Sumubog kaagad ang mga aso papunta kay Jiang Li. Nakanda na si Jiang Li dito. Binuksan niya ang kanyang kamay. Kinaimingan niya ang mga ito sabay bukas ng kanyang kabilang space dimension. Naigop lahat ang 8 aso at napunta sa kabilang dimensyon. Pagkatapos, sinakay na ni Jiang Li si Zhou Haiming at kumaripas palayo. Nang tignan ni Jiang Li ang ibang kasama nila na parating pa lang, naisip niya na napakadelikado nun. Kamuntik na akong makagat ng mga asong ulul. Buti na lang, naisip kong gamitin ang aking kabilang dimensyon bilang isang sandata. Ang mga asong yun ay mawawalan na ng hininga at mamamatay pagkapasok nila sa kabilang space dimension. Magkakaroon din ako ng pagkakataon para malaman kung ilang oras ang agwat ng kabilang dimensyon sa totoong mundo. Sa kabilang banda, ang mga dumating na kasama nila ay nagulat nang makita nila ang mga patay na katawan na nakaandusay at sinabi nila na may nakasagupa silang malakas. Tumingin sila sa paligid at napansin nila na mayroong nawawala. Nasaan ang mga aso? Nawawala ang 8 aso natin. Nakapagtataka, sabi nila, lahat ng yun ay maamo at hindi basta-basta maliligaw o aalis kung walang utos. Hindi lang tayo nawalan ng 4 na buhay, pati 8 aso nawalan tayo. Malaking problema ito, naisip nila. Nagsalita ang namumuno sa kanila at sinabing, ang taong yun ay may baril at sasakyan. Nagawa rin niyang mapatay ang mga tao dito sa Su Family Town. Malamang hindi siya ordinaryong kao. Baka may kapangyarihan din siya, kamukha ng ating kanayon na si Chan Lei. Bumalik na tayo at huwag magpadalos-dalos. Ikonsulta natin ang mangyari sa pinuno ng nayon. Pagkabalik sa Su Family Town, ang pinuno ng nayon ay natipon ng grupo at pumunta kay Chan Li na noon ay natutulog ng maimbing kaya kapang isang anime na manika. Namula ang pinuno ng nayon nang makita niya ang kwarto na puno ng mga anime na manika. Ginising niya at pinagalitan si Chan Lei. "Malaki ka na. Bakit yumayakap ka pa sa mga peking manika? Hindi ka ba nahiya?" Sumagot si Chan Lei, "Walang pakialamanan, lolo. Sarili ko tong kagustuhan." "Salbay kang bata ka. May lakas ka pa ng loob na sumagot ng ganyan. Sinabi ko na sa'yo, maraming babae dito sa nayon na mas maganda sa mga manikang yan." Tumayo na si Chan Lei, tinanong kung anong kailangan nila. Magsalita ang isang tito. "Ngayong umaga, may nakarat kaming isang binata habang nangingisda. Pinatay niya ang 4 na tao namin at tinangay ang mga aso naming pangnyebe. Ang taong yun ay malakas at mukhang may kapangyarihan kagaya mo. Ang nayon natin ay baka hindi na maging ligtas." Iniisip ni Chan Lei, natapos na nating labanan ng mga malalapit na nayon. Tapos ito na naman, kailan tayo magkakaroon ng kapayapaan? Samantala, nakarating na sina Jiang Li at Zhou Haiming sa building complex. Sinabi ni Jiang Li na ang lalaking makakasama mo ay nasa building na to. "Tara, akyat na tayo." Sumangayon si Haiming kahit na nag-aalinlangan. Naiisip niya sa ganitong apocalypse,
Ang pagkakaroon ng makakasama ay hindi naman masamang desisyon. Habang nagsasalita, pumasok na si Jiangli sa safe house. Sa mga oras na yon, parang bukang liwayway si Joker sa saya nang makita si Jiangli. Jiangli, sa wakas, nakabalik ka ng ligtas, sabi ni Joker. Tinulungan kaagad ni Joker si Jiangli na ubarin ang kanyang jacket. Nang mapansin ni Joker ang babae sa likod ni Jiangli, nakaramdam siya ng kaba at naligabig ito. Jiangli, pagod ka ba? Nauuwaw ka ba? Gusto mo bang kumain? Hindi muna pinansin ni Jiangli si Joker at sinabihan muna si Su Haimi na maupo. Naramdaman ni Joker na may kakaiba kay Jiangli. Naintindihan ko na ngayon na medyo may edad pala ang mga tipo mo, sabi ni Joker. Ngumiti lang si Jiangli at sinabing, huwag kang masyadong mag-isip. Ang babaeng yan ay nandito para alagaan si Uncle Yu. Pero tama ka, mas gusto ko yung mga matured na babae. Natulala si Joker. Kamusta na si Uncle Yu? Tanong ni Jiangli. Sumabog kagad si Joker at sinabing, halos magaling na si Uncle Yu. Hindi ito kapani-paniwala. Karaniwan, aabot ng 3 buwan bago tuluyang gumaling ang mga sugat. At saka, tinuturukan ko rin siya ng pampakalma, gaya ng ibinilin mo. Pero mukhang hindi rin yung kayang pigilan ng lakas niya. Tumango lang si Jiangli at maiisip niya, tulad ng inaala ko, ang nakuwang special na abilidad ni Uncle Yu ay pampalakas sa kanyang physical na katawan. Kamusta naman ang kaisipan niya ngayon? Sumagot si Joker at sinabing, okay naman siya. Normal naman ang pag-iisip niya at wala namang nagbago. Napawak si Baba si Jiangli at naisip niya, may mga nabasa ako sa online na nakakaranas ng delikadong physical na pagbabago sa kanilang mga katawan pagkatapos magkaroon ng special na abilidad. Buti na lang hindi dumaan sa ganun si Uncle Yu. Pinuntahan na ni Jiangli sa kwarto si Uncle Yu at nakita niya na magaling nga ito. Sinabi rin ni Jiangli na nakuha na niya ang safe house ni Wang Ximing. Nang marinig ito ni Uncle Yu, sinabi niya na ang mayayaman ay alam kung paano paguluin at paggandaan ang mga bagay-bagay. Sa nakaraan, ang akala ko mga eungot sila dahil tinagagastusan nila ang mga walang kwentang bagay. Kalmado lang at tumugon si Jiangli at sinabing, marami pang mayayaman na tao dito sa atin at sa ibang bansa na malamang nakapagtayo ng safe house. Ginagawa nila ito nang sa ganon, mas madali sa kanila ang mag-survive kung sakaling may ganitong apocalypse. Yumuko si Uncle Yu at sinabing, Jiangli, paano kita mapapasalamatan? Kung hindi dahil sa'yo, malamang patay na ako. Kumislap ang mga mata ni Jiangli at sinabing, huwag mo munang alalahanin yon. Siya nga pala, Uncle Yu, may napansin ka bang pagbabago sa katawan mo sa mga nakaraang araw? Itinaas ni Uncle Yu ang damit niya at sinabing, nakapagtataka, malala yung sugat na tinamo ko sa mga bala. Mga ilang buwan pa dapat bago gumaling ang mga ito. Kaya lang, gumaling na ako mga ilang araw lang. At ang lakas ko ay lalong lumakas. Pagkasabi ni Uncle Yu nito, inangat niya ang sopa na malapit sa kanya gamit ang isang kamay. Tinignan ni Jiangli si Uncle Yu nang may tuwa at pagkamangha. At masabing, lakas naman nun. Nalungkot si Uncle Yu dahil pakiramdam niya siya'y naging isang alimaw. Pinasigla ito ni Jiangli at sinabing, huwag kang mag-alala, Uncle Yu. May nagising ka lang na isang malakas na abilidad. Para kang butete na naging palaka. Nakatitig lang si Uncle Yu kay Jiangli at nabubuluan. Mumiti lang si Jiangli at sinabing, huwag kang mabibigla ha. May nagising din akong special na abilidad. Pagkasabi nito, naglabas ng pagkain si Jiangli mula sa kabilang space. Natulala si Uncle Yu sabay sabing, kaya pala, parang hindi ka nauubusan ng mga pagkain. Sa sobrang galak, napatapik si Uncle Yu sa sopa at bumaliktad ito. Daan-daan lang, Uncle Yu, sabi ni Jiangli. Masasanay ka rin sa abilidad mo. Tuwang-tuwa si Jiangli. Naisip niya na kung lalong lalakas si Uncle Yu, mas magiging ligtas ito. Samantala si Joker at Su Haimi ay abala sa kusina at naghahanda ng makakain. At siya nga pala, Uncle Yu, sabi ni Jiangli. Nahanap na kita ng mapapangasawa. Nang sa ganon, ang taglamig na ito ay magawa mong tagsibol at para maranasan kung paano mapamukadkad ang isang katangi-tanging bulaklak. Interesado ka ba? Sinulya pa ni Uncle Yu si Su Haimi sa sala at nanlaki ang mga mata nito at di makapaniwala. Pinapantasya lahat ito ng mga kalalakihan. Su Haimi, totoo ba to? Lumapit si Su Haimi kay Uncle Yu at binati ito na may kasamang ngiti. Hello, Mr. Yu? Napatango si Uncle Yu sa sobrang galak at hindi siya makapaniwala na kausap niya ang Diyosang pinapangarap niya. Tinignan ni Jiangli ang dalawa at sinabing, simula ngayon magpartner na kayo at mamumuhay kayong magkasama. Iiwan ko sa inyong dalawa ang bahay na ito. Kaming dalawa ni Joker ay ilipat. Nadimbalisa at naiya si Uncle Yu. Hindi pwede ito, Jiangli. Sobra na ang itinulong mo sa akin. Ang bahay na ito ay kaligtasan mo. Hindi ko pwedeng kunin sa ito, sabi ni Uncle Yu. Huwag kang mag-alala, sabi ni Jiangli. Nakahanap ako ng mas magandang lugar na matitirahan. Pwede mong dalhin ang asawa mo doon kahit kailan para gumisita.
Pagkatapos magayos, si Jiang Li at Joker ay bumaba na para pumunta sa kanilang bagong tirahan. Eto, tanggapin mo, Uncle Yu. Regalo ko sa kasal nyo, sabi ni Jiang Li. Sabay labas ng snowmobile na galing sa kabilang space dimension. Nagulat si Uncle Yu at sinabing, hindi ito maaari, Jiang Li. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Yan ang pangunahing gamit mo sa transportasyon. Anong gagamitin mo kung sakaling kunin ko ito? Masyado ka namang malalahanin, Uncle Yu, sabi ni Jiang Li. Wala namang magiging problema kahit mapunta sa iyo ang snowmobile. Okay na sa akin ang simpleng sasakyan lang. Sabay labas ni Jiang Li ng 4x4 na pangnyebe na sasakyan mula sa kabilang space dimension. Sa sobrang pagkamangha, natameme ang mga ito. Yan ba yung sinasabing simpleng sasakyan ni Jiang Li? Samantala sa Su Family Town, lahat ay balisa at naghihintay sa kanilang ningning ng pag-asa na si Chanlei para gumawa ng desisyon. Iniisip ni Chanlei na siya ang pinili ng nasa itaas para maging bayani at tagapagligtas at nakatakda na lumaban sa mga malalakas para siya ay lalong maging malakas. Ang pinuno ng nayon ay nag-aalala at sinabing, ang lalaking yun ay napakalakas, hindi natin siya matatalo. Chanlei, ikaw ang pag-asa ng nayon. Sa'yo nakasalalay ang kaligtasan ng Su Family Town. Huwag mo kaming bibiguin. Sumagot si Chanlei, sinabing, huwag na kayong mag-alala, ipaubayan nyo na sa akin ang mga bagay na to. Sa mga sandaling iyon, si Jiang Li at Joker ay papunta na sa kanilang bagong tirahan gamit ang 4x4 na sasakyan. Nagtanong si Joker kay Jiang Li kung anong itsura ng bagong bahay. Kilala kita, sabi ni Joker. Hindi ko ma-imagine na ibibigay mo lang ng basta-basta ang safe house na pinaghirapan mo at nahanapan mo pa ng magandang asawa si Uncle Yu. Mumiti si Jiang Li at sinabing, malaki ang bagong bahay natin at mas maraming beses na komportable kaysa sa dati. Pero maganda ka, meron pang isang tao na titira sa bagong bahay natin. Nang marinig ito ni Joker, kinabahan ito at sinabing, ibang babae ba ito? Jiang Li, nagbago na ba ang feelings mo sa akin? Hindi na ba ako yam-yam para sa'yo? Sinuyapan lang ni Jiang Li si Joker at sinabing, huwag kang masyadong mag-isip. Nag-aalala lang ako sa'yo na baka masyado kang abala. Kaya naganap ako ng isang tao na makakatulong mo at para padatiyan ang mga trabaho. Nakainan ng maluwag si Joker nang marinig ito at lumapit sabay akap kay Jiang Li. Alam ko ako yung pinakamamahal mo, sabi ni Joker. Mumiti lang si Jiang Li at naisip niya, nangyari na ang mga masasarap na nangyari. Yun na yun at nakapag-desisyon na ako. Kaya maging masunurin na lang kayo at ang lahat ay magiging maayos. Binarurot ni Jiang Li ang sasakyan. Ang hangin at nyebe ay lumakas. Mas malakas pa ito kaysa nung nagsimula ang nyebe. May biglang nakita si Jiang Li na lumiwanag sa gilid ng sasakyan. Na-realize kagad ni Jiang Li na may mali at ang nyebe ay hindi normal. Kasabay ng malakas na tunog, tinamaan ang sasakyan sa likod ng malakas na hangin at nyebe na dahilan para mawala sa daanan ng sasakyan. Hinawakan ni Jiang Li ng maigpit ang manibela at sinagad ang pedal ng gasolina. Kumapit ka ng maigpit, sabi ni Joker. Inilabas ni Jiang Li ang kanyang kaliwang kamay at binuksan ang kabilang space dimension para igupin ang malakas na hangin at nyebe. Kaya lang nang makita niya ito, napamura ito. Anak ng isa itong buhawi. Ang lugar na to sa Heavenly City ay hindi pa nakakakita ng buhawi sa loob ng ilang dekada. Walang kaduda-duda isa itong atake, sabi ni Jiang Li at hindi natural na sakuna. Kumalma kaagad si Jiang Li at naisip niya na ang abilidad ko ang pinakadepensa ko. Basta hindi ako matataranta, hindi ako magagawang patayin ng kalaban. Naisip din niya na ang umaatake ay malapit lang. Inikot kaagad ni Jiang Li ang sasakyan at binuksan niya ulit ang kanyang kabilang space dimension at inigop niya ang buhawi. Samantala si Chanlei na nagtatago ay na-realize na may mali. Tinamaan ng buhawi ang sasakyan. Bakit hindi ito uminto, sabi ni Chanlei. Inubos ng buhawing yon halos lahat ng lakas ko. Hindi ako sigurado kung gaano kalakas ang kalaban. Habang lalong nag-iisip si Chanlei, lalo siyang nababahala. Okay ka lang, sabi ng mga kasama ni Chanlei. Okay lang ako, sagot niya. Mukhang mahirap labanan ng lalaking ito. Baka meron din siyang special na abilidad. At saka, nagamit ko na yung alas ko na atake. Kailangan nating umanap ng ibang paraan. Umatras na muna tayo sa ngayon, sabi ni Chanlei. So sandaling yon, nakahanda na si Jiang Li. Inilabas na niya ang kanyang sniper rifle na may kasamang scope na salamin na may X-ray vision mula sa kanyang kabilang space dimension. Palagay niyo ba palalampasin ko kayo pagkatapos ng ginawa niyong pag-atake sa akin? Tingnan nga natin kung nasaan kayo. Buli kayo ngayon, balbon! Bumaba si Jiang Li sa sasakyan at itinaas niya ang kanyang sniper rifle. Inasinta niya ang mga ito at nagpaputok. Bumagsak ang isang taga-nayon sa nyebe. Nabigla at natulala si Chanlei at ang isang kasama nito. May sniper rifle ang lalaking to, sabi ni Chanlei, at kaya niya kaming tamaan kahit ganito kalayo. Hindi ito kapanipaniwala. Nagpaputok pa si Jiang Li. Dahil sobrang layo at nagkatago kayo, sabi ni Jiang Li, ibabalik ko sa inyo ang regalong ibinigay niyo sa akin. Itinaas ni Jiang Li ang kaliwang kamay niya.
at pinakawalan niya ang hinigop niyang buhawi kanina. Nang makita ito ni Chanley, nagulat ito at nasabing, "Etong lalaking to, parehas kami ng espesyal na abilidad." Nang malapit na siyang tangayin ng buhawi, inipon niya ang kanyang natitirang lakas at napakawala rin ng buhawi. Nansalubong ang dalawang buhawi at nakansila nila ang isa't isa. Sinamantala ito ni Chanley para makataras. Pinapanood lang ni Jiang Li ang mga umaatras na figura at sinabing, "Hayaan ko muna kayo ngayon na makataras. Hindi ko sila pwedeng habulin papunta sa teritoryo nila. Lalo na nandito si Joker sa sasampian. Masyadong maparanib. Kung gusto niyong gumante, hanapin niyo ako," sabi ni Jiang Li. "Pero sa susunod, salupain ko na at doon ko na din kayo ibabaon."